Ang mga comeback ay dapat na simple. Alis ka. Babalik ka. May mapapatunayan ka. Pero sa boxing, ang mga comeback ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik. Tungkol ito sa ano ang babalikan mo mula sa kaya naman ang paghahambing Devin Haney at Manny Pacquiao sa ilalim ng isang label na ampersand quote, comeback ampersand quote, ay agad na nakakaramdam ng hindi komportable. Hindi dahil sa walang merito ang alinman sa kanila, kundi dahil ang kanilang mga pagbabalik ay nangangahulugan ng ganap na magkaibang bagay. Ang pagbabalik ni Haney ay umiiral sa loob, ang kabataan, momentum at inaasahan. Ang kay Pacquiao ay umiiral sa loob ng edad, kasaysayan at kawakasan. Ang isa ay sinusubukang makabawi sa trajectory. Ang isa naman ay muling binibigyang kahulugan ang pagtatapos. Ngunit iginiit ng boxing na itanong ang parehong tanong para sa pareho, sino ang karapat-dapat sa karangalan, ipinapalagay ng tanong na iyan na ang mga pagbabalik ay sinusukat sa parehong paraan. Hindi. Ang pagkawala ni Haney ay hindi tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa muling pagsasaayos. Isang paghinto. Pagkatapos ng masusing pagsusuri. Isang sandali upang i-reset ang posisyon sa isang karerang isinusulat pa rin. Ang kanyang pagbabalik ay isang pagpapatuloy, hindi isang muling pagkabuhay. Iba ang pagkawala ni Pacquiao. Hindi ito isang paghinto. Ito ay isang distansya. Isang distansyang nilikha ng oras, politika, edad, at pagkumpleto. Hindi bumabalik si Pacquiao upang mabawi ang katayuan, bumabalik siya na may dalang higit na katayuan kaysa sa maya-alok sa kanya ng sport. Kaya naman parang hindi patas ang debateng ito sa unang tingin. Ngunit ang boxing ay umuunlad sa hindi patas na paghahambing. Dahil hindi talaga tinatanong ang mga tagahanga kung sino ang may mas mahusay na paggana, may mas malalim silang. Tinatanong, anong klaseng pagbabalik ang mas mahalaga ngayon? Ito ba ang boksingero na bumabalik para ayusin ang isang bagay na hindi pa tapos? O ang boksingero na bumabalik kapag wala nang dapat ayusin? Kinakatawan ni Haney ang siklo ng pressure na modernong boxing. Inaasahan siyang tutugon, mag-adjust, at patahimikin ang mga kritiko ng mabilis. Ang kanyang pagbabalik ay sinusuri ng real-time, round by round, tweet by tweet. Sa Pacquiao ay umiiral sa labas ng siklong iyon. Kapag siya ay bumalik, ang esport ay hindi nagtatanong ng ampersand quote, magagawa pa rin ba niya ito? Ampersand quote, kundi ng ampersand quote, bakit niya ginagawa ito? Ampersand quote, ang tanong na iyon lamang ang nagpapabago sa kahulugan ng pagbabalik. Dahil ang layunin ay tumutukoy sa karangalan. Ang layunin ni Haney ay mapagkumpetensyang pagwawasto. Ang layunin ni Pacquiao ay simbolikong presensya. Ang isa ay lumalaban para sumulong. Ang isa naman ay lumalaban para muling lumitaw. At ang muling paglitaw ay may sariling biga. Ang boxing ay palaging nahihirapang husgahan ang huling yugto ng kadakilaan. Nais nitong gantimpalaan ang aktibidad, kabataan, at momentum. Ngunit iginagalang din nito ang kasaysayan, mahabang buhay, at katapangan laban sa oras mismo. Inilalantad ng debateng ito ang tunggalian na iyon. Ang pagbabalik ni Haney ay umaakma sa kasalukuyang mga sukatan ng sport. Talas, kaugnayan, ranggo, mga laban sa hinahara. Maaari itong suriin sa estatistika. Maaari itong ay project. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay lumalaban sa mga sukatan. Hindi mo ito maaring ay project. Hindi mo ito maaring sukatin. Maaari mo lamang itong i-contextualize. Kaya naman, nahahati ang mga tagahanga. Ang ilan ay nakikita si Haney bilang ang malinaw na pagpipilian, bata, aktibo, bumabawi sa kasalukuyang panahunan. Ang iba ay nakikita si Pacquiao bilang walang kapantay, bumabalik hindi upang manalo ng mga sinturon, kundi upang hamunin ang edad, inaasahan, at kawakasan. Ang karangalan ay nakasalalay sa kung ano ang mas pinahahalagahan ng boxing ngayon. Pagwawasto o pagsuway, muling pagtatayo, o paglaban. Si Haney ay lumalaban. Si Pacquiao ay lumalaban-laban sa oras, at ang panahon ay hindi kailanman naging patas na kalaban. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang debate. Hindi dahil kinokoronahan nito ang isang nagwagi, kundi dahil inilalantad nito ang krisis sa pagkakakilanlan ng boxing. Ang esport ba ay tungkol sa pag-aalaga sa hinaharap, o paggalang sa mga imposibleng nagawa ng nakaraan? Kung ang pagbabalik ay nagbibigay ng gantimpala sa technical na pag-reset, babagay si Haney. Kung gagantimpalaan nila ang katapangan laban sa biology, si Pacquiao ay nag-iisa. Ang trahedya ay ang parehong pagbabalik ay lehitimo, ngunit isa lamang ang maaring parangalan. At alinmang pagpipilian ang gagawin ay higit na magsasabi tungkol sa mga prioridad ng boxing kaysa sa alinmang boksingero. Ang
Pagbabalik ni Hani ang huhubog sa kanyang susunod na kabanata. Ang pagbabalik ni Pacquiao ang magbabago sa kung paano magtatapos ang kanyang buong libro. Ang pagkakaibang iyon ay hindi mabubura. Gayunpaman, iginigit ng boxing ang paghahambing. Dahil ang paghahambing ay kung paano nagpapasya ang sport kung ano ang pinahahalagahan nito ngayon. Hindi lamang ito tungkol kay Hani laban kay Pacquiao. Ito ay tungkol sa kung alam pa rin ng boxing kung paano sukatin ang kadakilaan kapag hindi tugma. Ang mga takdang panahon, ang talaga bang kahulugan ng ampersand quote, comeback ampersand quote, sa modernong boxing, at bakit akma si Hani sa kahulugan habang hinahamon ito ni Pacquiao ginagamit. Ng boxing ang salitang pagbabalik maluwag, masyadong maluwag, sa karamihan ng mga sport, ang pagbabalik ay sinusukat sa pamamagitan ng pagliban at pagbabalik. Sa boxing, sinusukat ito sa pamamagitan ng pinsala, pagdududa, at paggagambala ang isang mandirigma ay hindi basta bumabalik mula sa nakaraan. Bumabalik sila mula sa pagbagsak ng naratibo, mula sa pagkawala ng kredibilidad, mula sa sandaling na pagpasyahan ng publiko na ang kanilang landas ay natigil. Doon Devin haniangkop na angkop ang pagbabalik ni Hani. Ang pagbabalik ni Hani ay nakaugat sa modernong lohika ng boxing. Umalis siya matapos ang masusing pagsisiyasat, kritisismo, at mga tanong tungkol sa kanyang limitasyon. Hindi dramatiko ang kanyang pagkawala, ngunit ito ay makabuluhan. Lumikha ito ng espasyo para lumago ang pagdududa, at ang pagdududa ang nagbibigay ng kaugnayan sa mga pagbabalik. Nang bumalik si Hani, hindi niya binabawi ang kasaysayan. Binabawi niya ang posisyon niyan. Ang pangunahing pagkakaiba. Ang karera ni Hani ay nananatiling matatag. Bawat tanalo ay nagpapalawak nito. Bawat pagkatalo ay hinuhubog ito. Ang kanyang pagbabalik ay tungkol sa pagwawasto ng landas, pagpapatunay na ang kanyang mga kasanayan ay naisasalin pa rin, na ang kanyang disiplina ay nananatili pa rin, na ang kanyang kinabukasan ay hindi lumi. Ito ang pinakakaraniwan at pinakaginagantimpalaan na uri ng pagbabalik sa boxing. Ito ay masusuka. Masusubaybayan mo ito sa mga anggo, sinturon, kalaban, at landas. Maaari mo itong pagtalunan ng malinis. Masasabi mo, kailangan niya ito. Tumugon siya. Bumalik na. Siya, hindi umiiral si Pacquiao sa loob ng estrukturang iyon. Kapag man ni Pacquiao kapag bumalik, hindi na tinatanong ng sport kung may kaugnayan pa ba siya. Tinatanong nito kung naangkop pa ba sa kanya ang kaugnayan. Iyon pa lang ay sumisira na sa kahulugan. Ang pagkawala ni Pacquiao ay hindi sanhi ng pagdududa sa kanyang kakayahan. Ito ay sanhi ng oras, politika, pagkumpleto ng legacy, at ang natural na pagtatapos ng isang karera na nasago, na ang mga tanong nito, walang naratibong pagbagsak na dapat ayusin, walang ranggo na dapat bawiin, walang posisyon na dapat igiit muli, kaya ano ang inaayos ng kanyang pagbabalik? Wala. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mahirap husgahan. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay hindi na ayon sa karaniwang sukatan ng pagbabalik ng boxing dahil hindi ito humihingi ng pagpapatunay mula sa kanila. Hindi siya bumabalik upang patunayan na siya ay nabibilang. Nabibilang pa rin siya. Ginagawa nitong simboliko ang kanyang pagbabalik sa hali na pagwawasto. Ang pagbabalik ni Hani ay nagpapanumbalik ng momentum. Hinahamon ng pagbabalik ni Pacquiao ang mga hamon kawakasan mahalaga ang pagkakaibang iyan kapag nagbibigay ng parangal. Ang mga parangal sa comeback ay tradisyonal na iginagawad sa mga mandirigmang nakabawi ng isang bagay na nawala, kumpiyansa, kredibilidad, katayuan. Ang pagbabalik ni Hani ay perpektong akma sa modelong iyon. Bumalik siya sa ilalim ng presyon at tumugon ng may kalinawan. Hindi kailanman nawala ni Pacquiao ang mga bagay na iyon. Ang nanganganib niyang mawala ngayon ay ibang-iba, pagkakaugnay-ugnay kaya naman. Napakaselan ng pagbabalik ni Pacquiao. Hindi lamang ito sinusuri sa pamamagitan ng pagganap, ito ay sinusuri kung ito ba ay dapat umiiral sa lahat hindi tinatanong ng mga tagahanga, mukha ba siyang matalas? Ang tanong nila, bakit niya ginagawa ito? Hindi. Kailanman sumusunod ang tanong na iyan kay Hani. Malinaw ang layunin ni Hani. Makipagkumpetensya, mag-adjust, sumulong. Mas mahirap bigkasin ang layunin ni Pacquiao, at ang kalabuan na iyan ang dahilan kung bakit pambihira ang kanyang pagbabalik. Ngunit mahirap ding parangalan sa tradisyonal na mga termino. Nagbibigay pugay ang modernong boxing sa mga pagbabalik dahil umaangkop ang mga ito sa isang naratibo ng paglago. Ang isang boksingero ay natitisod, muling nagikalibrete, at bumabalik ng mas malakas. Ang naratibong iyan ay natutugunan ang gana ng sport para sa katatagan. Naghahatid si Hani ng katatagan. Naghahatid si Pacquiao pagsuway, paglaban sa edad, paglaban sa pagsasara.
Paglaban sa ideya na ang mga karera ay dapat magtapos ng tahimik. Ngunit ang pagsuway ay hindi akma sa mga kategorya ng parangal. Ito ang dahilan kung bakit hindi comfortable ang debate. Kung ang boxing ay nagbibigay pugay kay Hani, ito ay nagbibigay pugay sa pagwawasto at pagpapatuloy, mga pagpapahalagang lubos na naunawaan ng sport. Kung nagbibigay pugay ito kay Pacquiao, ito ay nagbibigay pugay sa katapangan laban sa oras mismo, isang bagay na hinahangaan ng boxing sa emosyonal na paraan ngunit nahihirapang gawing formal. Ang pagbabalik ni Hani ay maaring masuka. Ang kay Pacquiao ay hindi. Hindi nito ginagawang mas mababa ang pagbabalik ni Pacquiao, ginagawa nitong kakaiba. At ang pagkakaiba ay kung saan madalas nag-aalangan. Ang boxing, mas gusto ng sport ang kalinawan. Mas gusto nito ang mga naratibo na nakaturo sa hinahara. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay nakaturo sa gilid, patungo sa pagninilay, pamana, at hindi nalutas na kuryusidad. Hindi ganoon karaniwang ibinibigay ang mga parangal. Ang bahaging ito ng debate ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga. Ang mga parangal sa pagbabalik ay hindi neutral. Sinasalamin nito ang nais hikayatin ng sport. Kung nais ng boxing, nahikayatin ng kabataan, disiplina, at pagwawasto, ang Hani ang malinaw na pagpipilian. Kung nais nitong ipagdiwang ang katapangan laban sa hindi may iwasan, si Pacquiao ay isa. Ngunit bihirang gantimpalaan ng boxing ang mga aksyon na lumalaban sa hindi may iwasan ng formal na pagkilala. Ipinagdiriwang nito ang mga ito sa emosyonal na paraan. Pagkatapos ay nagpapatuloy. Ang pagbabalik ni Hani ay nabubuhay sa kasalukuyan. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay umiiral sa labas ng oras. At ang tensyong iyon ang dahilan kung bakit patuloy na lumilitaw ang paghahambing na ito. Hindi dahil patas ito, kundi dahil pinipilit nito ang boxing na aminin kung anong uri ng mga pagbabalik ang talagang pinahahalagahan. Nito, bakit ang pagbabalik ni Hani ay angkop sa modernong sistema ng gantimpala ng boxing, at ano talaga ang nabawi niya kung ang boxing ay isang korte divine. Hani magkakaroon ng mas malinis na kaso, ebidensya, mga takdang panahon, pagwawasto. Ang pagbabalik ni Hani ay halos perpektong naayon sa kung paano binibigyang kahulugan ang modernong sport ang pagtubos. Hindi siya bumalik upang hamunin ang kapalaran o oras, bumalik siya sa tamang persepsyon. At ang persepsyon ang pinakamagresibong ginagamit na pera sa boxing ngayon. Bago siya bumalik, si Hani ay umiral sa isang makitid na koridor. Hindi dahil nawala ang kanyang mga kasanayan, kundi dahil hinayaan ng tumigas. Ang pagdududa tungkol sa pisikalidad, pagdududa tungkol sa kakayahang umangkot, pagdududa tungkol sa kung gaano kalayo siya kayang dalhin ng teknikal na disiplina laban sa mga umuusbong na banta. Ang pagdududang iyon ay hindi nakamamatay, ngunit ito ay nakakasira. Naunawaan ni Hani na ang kawalan, kung hindi matutugunan, ay magsisimulang magkwento para sa kanya. Sa boxing, ang pinakamasamang bagay na maaring mangyari sa isang batang piling mandirigma ay hindi ang pagkatalo, kundi pag-agos ng salaysay. Pinupuno ng publiko ang katahimikan ng mga pagkapalagay. Kaya bumalik si Hani nang may intensyon. Hindi pagmamayabang. Hindi palabas. Intensyon. Ang kanyang pagbabalik ay hindi tungkol sa pagpapatunay na hindi siya matatalo. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na siya nga tumutugon, na kaya niyang tanggapin ang kritisismo ng hindi lumulutas, na kaya niyang gumawa ng mga pagsasaayos ng hindi tinatalikuran ang pagkakakilanlan. Iyan ang mga katangiang ginagantimpalaan ng boxing dahil hudyat ito ng mahabang buhay. Hindi bumalik ng mas malakas si Hani. Bumalik siyang mas malinaw. Mahalaga iyon dahil ang modernong boxing ay hindi lamang sinusukat ang kadakilaan sa dominasyon, sinusukat nito ito sa pagpapanatili. Maaari bang umangkop ang isang boksingero sa masusing pagsisiyasa? Maaari ba silang magtama ng hinilabis na nagwawasto? Maaari ba silang bumalik ng walang tako? Sinagot ni Hani ang mga tanong na iyon ng tahimik ngunit epektibo. Nabawi niya ang kredibilidad sa posisyon. Ipinaalala niya sa sport na ang kanyang disiplina ay hindi isang limitasyon, ito ay isang balangkas. Ang balangkas na iyon ay nagbibigay daan sa kanya na muling buuin ang momentum ng hindi muling binabago ang kanyang sarili. Iyan ang aklat-aralin na pag-ugali sa pagbabalik. Naunawaan ng sport kung paano ito susuriin. Ang pagbabalik ni Hani ay nagpanumbalik ng tatlong bagay na lubos na pinahahalagahan ng boxing: trajectory, nagpatuloy ang pag-usad. Ang kanyang karera sa halip na tumigil, control, nagpakita siya ng kontrol sa bilis, distansya, at paggawa ng desisyon, proyeksyon. Muling naiisip ng mga analis ang mga susunod na laban. Nang walang anumang babala. Mahalaga ang projection.
Namumuhunan ang boxing sa mga boksingero na kaya nitong i-project. Ang pagbabalik na nagpapanumbalik ng projection ay likas na mahalaga dahil binubuksan nito ang mga landas ng naratibo. Ganoon din ang ginawa ng pagbabalik ni Hani. Ihambing ito sa mga huling yugto ng pagbabalik na bihirang lumikha ng projection at sa halip ay lumikha ng refleksyon. Mahalaga ang refleksyon sa kultura, ngunit hindi nito pinapagalaw ang makina ng negosyo. Pinagalaw ni Hani ang makina. Kaya naman, ang kanyang pagbabalik ay akma sa lohika ng parangal. Hindi ito isang simbolikong kilos, ito ay isang gumaganang kilos. Hindi nito hinamon ang sistema, pinagtibay nito ito. Ginagantimpalaan ng modernong boxing ang mga boksingero na nagpapakita ng katatagan sa loob ng mga inaasahan ng sistema. Hindi nilabanan ni Hani ang mga inaasahan na iyon, natugunan niya ang mga ito. Ipinakita niya na ang technical na boxing, kapag isinagawa ng may disiplina at katalinuhan, ay mayroon pa ring lugar sa tukto. Ipinakita niya na ang kritisismo ay hindi nangangailangan ng muling pag-imbento, pagpipino lamang. Ito ang uwi ng mensaheng gustong ipadala ng sport. Hinihikayat nito ang mga batang boksingero na magtiwala sa proseso kaysa sa pagkataranta. Pinapatunayan nito ang paghahanda kaysa sa palabas. Tinitiyak nito sa mga promoter at tagapagbalita na ang katatagan ay mabibili pa rin kapag sinamahan ng kakayahan. Ang pagbabalik ni Hani ay nagbigay ng katiyakan sa ecosystem. Sinabi nito, gagana ang sistema kung pagtrabahuhan mo ito, makapangyarihan. Iyan. Ipinaliliwanag din nito kung bakit ang pagbabalik ni Hani ay parang mas ampersand quote, handa na sa parangal ampersand quote, kaysa sa iba. Ang mga parangal sa boxing ay hindi lamang tungkol sa katapangan, ito ay tungkol sa pagbibigay diin sa mga pinahahalagahan. Ang pagbabalik ni Hani ay nagpapahiwatig ng disiplina, pasensya, at profesionalismo. Madaling aprobahan ng mga pinahahalagahang iyon. Hindi sila lumilikha ng kontrobersya. Hindi nila hinahati ang mga manonood. Hindi nila pinipilit ang debate sa filosofiya. Ibinabalik nila ang balanse. Ang pagpapanumbalik na iyon ang siyang eksaktong ginagawa ng pagbabalik ni Pacquiao. Hindi gawin, ang pagbabalik ni Hani ay lumulutas sa kawalan ng katiyakan. Ang pagbabalik ni Pacquiao ang lumilikha nito. At ang boxing, kapag nagbibigay ng karangalan, ay mas pinipili ang resolusyon kaysa sa provokasyon. Hindi ito isang paghuhusga sa katapangan. Ito ay isang obserbasyon tungkol sa estruktura. Ang pagbabalik ni Hani ay akmang-akma sa isang kategoryang naiintindihan at kayang gayahin ng sport. Ito ay isang template, harapin ang pagdududa, muling pagsamasamahin, bumalik ng kalmado, muling itatag ang posisyon. Ang template na iyon ay madaling turuan. Ang template ni Pacquiao ay hindi. Nakikinabang din si Hani sa tiempo. Siya ay sapat na bata kaya ang kanyang pagbabalik ay hindi parang pagkaantala, parang pagpapatuloy. Comfortable ang sport na ipagdiwang ang pagpapatuloy. Dahil naayon ito sa paglago. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay nakakaantala sa pagtatapos. Ang pagkaantala ay makapangyarihan, ngunit mas mahirap gantimpalaan ng formal dahil sinisira nito ang kayusan ng naratibo na inaasahan ng boxing. Ang pagbabalik ni Hani ay nagpapanumbalik ng kayusan. Kaya naman marami ang magsasabing ampersand quote, karapat-dapat ampersand quote, siya sa karangalan. Hindi dahil kulang si Pacquiao sa katapangan, ngunit dahil ang pagbabalik ni Hani ay naghahatid ng eksaktong kung ano ang dating idinisenyong kilalanin ng mga parangal. Sa pagbabalik, ang pagbawi ng paninindigan, kumpiyansa, at momentum ng pagsulong. Sa ganitong diwa, malakas ang argumento ni Hani, hindi emosyonal, kundi estruktural. At ang boxing, sa kaibuturan nito, ay isang estruktural na sport. Inoorganisa nito ang mga mandirigma sa mga hierarchy, trajectory, at timeline. Ang mga parangal sa pagbabalik ay nasa loob ng organisasyong iyon. Umaangkop si Hani sa kahon. Hinahamon ni Pacquiao ang kahon mismo. Ang hamong iyon ay makabuluhan, ngunit ang kahulugan at pagkilala ay hindi laging magkatugma. Ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang debate. Dahil ang isang pagbabalik ay madaling suriin. Ang isa naman ay humihiling sa boxing na pag-isipang muli ang pamantayan nito. Bakit hindi nasusukat ang sukdulang laban sa pagbabalik ni Pacquiao? At paano nagiging pinakamagaling na pagbabalik ang oras ng laban kung divin? Hanay kumakatawan sa uri ng comeback boxing na alam kung paano magbigay ng gantimpala. Manny Pacquiao kumakatawan sa uri ng pagbabalik ng boxing na hindi alam ang gagawin. Dahil hindi babalik si Pacquiao para bawiin ang kahit ano. Babalik siya sa lumaban sa orasang nag-iisang pagkakaibang iyon ang nagpapabago sa lahat. Ang pagbabalik ni Pacquiao
ay hindi maaaring masuri gamit ang mga anggo, sinturon, o trajectory. Walang silbi ang mga kagamitang yon dito. Ang kanyang karera ay dumaan na sa bawat kumbensyonal na milestone na ginagamit ng boxing upang tukuyin ang kadakilaan. Mga titulo sa ibang #30 ibang dibisyon. Katiyakan sa Hall of Fame. Impact sa kultura na higit pa sa mismong sport. Kaya kapag muling lumitaw si Pacquiao, ang mga karaniwang tanong ay naguguho. Hindi siya tinatanong, kaya pa ba niyang makipagkumpetensya? Kaya pa ba niyang makipagkumpetensya? Kaya pa ba siyang maging may kaugnayan? Tinanong siya ng isang bagay na mas existential. Bakit mahalaga pa rin ito? At ang tanong na iyan ay walang malinaw na sagot. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay hindi pagwawasto, ito ay komprontasyon hindi patungo sa mga kalaban, kundi patungo sa hindi maiiwasan. Pagtanda, pagbaba, pagtatapos. Ang ideya na ang mga karera sa boxing ay dapat sumunod sa isang maayos na yugto mula sa pagangat, pagbagsak, hanggang sa katahimikan. Tinatanggihan ni Pacquiao ang yugtong iyon. Tumanggi siyang umalis ng tahimik, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa pagkakakilanlan. Ang pakikipaglaban ay hindi isang bagay na ginawa niya. Ito ay isang bagay na kanyang ayat ang pagbabalik sa ring ay nagiging isang gawa ng pagpapahalaga sa sarili sa halip na propesyonal na pangangailangan. Dahil dito, ang kanyang pagbabalik ay lubhang hindi comfortable para sa modernong boxing. Ang esport ay binuo upang iproseso ang kabataan, upang itaguyod ang kinabukasan, upang gantimpalaan ng momentum. Si Pacquiao ay umiiral na sa labas ng sistemang iyon ngayon. Hindi siya isang pamumuhunan, siya ay isang pahayag. Ang mga pahayag ay mahirap parangalan ng mga tropyo. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay pinipilit ang boxing na harapin ang isang tanong na karaniwan nitong iniiwasan. Ano ang gagawin natin nang may kadakilaan kapag ito ay nakumpleto na? Pinapatigil ba natin ito ng may paggalang? O hinahayaan ba natin itong patuloy na gumalaw kahit na ang kilusang iyon ay nakakagambala sa atin? Pinipili ni Pacquiao ang kilusan. Ang kilusang iyon ay may dalang panganib, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa naratibo. Ang mga huling yugto ng pagbabalik ay maaring magpalabo ng mga pamana kung mali ang pagbasa. Ngunit ang katapangan ni Pacquiao ay nakasalalay sa pagtanggap sa panganib na iyon ng hayagan. Hindi niya sinusubukang mapanatili ang isang perpektong ime. Sinusubukan niya kung ang pagkakakilanlan ay nananatili sa paglipas ng panahon. Ang pagsubok na iyon ay hindi masusuka. At dahil hindi ito masusukat, hindi ito comfortable sa loob ng mga balangkas ng parangal. Ang comeback ay tradisyonal na nagbibigay pugay sa mga mandirigmang nakayanan ang isang hadlang at nagpapatuloy sa pagunlad. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay hindi nagpapatuloy sa pagunlad, ito tinatanggihan ang kawakasanang pagtanggi sa finalidad ay radikal sa isang sport na nahuhumaling sa mga siklo. Ang pagbabalik ni Pacquiao ay humihiling sa mga tagahanga na muling suriin kung ano ang hitsura ng katapangan. Hindi ito katapangan ng pagbabalik mula sa pagkatalo. Ito ay katapangan ng pagbabalik kapag ang pagkatalo ay hindi na tumutukoy sa iyo, kapag ang tanging kalaban na natitira ay ang pagguho. Hindi malakas na ipinapahayag ng edad ang sarili. Nito, dumarating ito ng banayad sa pamamagitan ng mas mabagal na pagbangon, mas mahabang kampo, mas maliliit na margin. Ang pagbabalik sa kompetisyon sa yugtong iyon ay pagkilala sa kahinaan ng hindi humihingi ng akomodasyon. Iyan ang ginagawa ni Pacquiao. Hindi niya hinihiling na husgahan ng mabay. Hinihiling niya na husgahan tapatang katapatan. Na iyan ay nagpapabalisa sa mga tao dahil inaalis nito ang romansa. Inilalantad nito ang katotohanan na ang pagbabalik na ito ay hindi tungkol sa pagkapanalo sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay tungkol sa presensya. Tungkol sa pagpapatunay na ang pagkakakilanlan ng isang mandirigma ay hindi naglalaho dahil lamang sa iginiit ng kalendaryo na dapat itong gawin. Ito ang dahilan kung bakit hinahati ng mga manonood ang pagbabalik ni Pacquiao. Ang ilan ay nakakakita ng inspirasyon. Ang ilan ay nakakakita ng panganib. Ang ilan ay nakakakita ng hindi kinakailangang panganib. Lahat sila ay tumutugon sa isang bagay, isang lalaking tumatangging. Hayaang matapos ang kanyang kwento ng panahon sa halip na ng pagpili. Ang pagtangging. Iyon ay makapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay hindi laging isinasalin sa mga parangal. Ang mga parangal ay nangangailangan ng mga kategorya. Hindi na akma si Pacquiao sa mga kategorya. Ang kanyang pagbabalik ay hindi nagpapadala ng malinaw na mensahe na kayang ihatid ng sport. Hindi nito hinihikayat ang pagkopya. Walang komisyon ang gustong itaguyod ang ideya na ang mga alamat ay dapat na regular na bumalik sa katandaan. Walang promoter ang gustong gawing normal ang pagsuway sa biology. Ang pag-arte ni
Pacquiao ay kakaiba. At ang mga isang pag-arte ay mahirap gantimpalaan dahil hindi ito maaring sukatin. Ang pagbabalik ni Hani ay maaring banggitin bilang isang halimbawa. Ang kay Pacquiao ay hindi. Ito ay nananatiling nag-iisa, hindi maulit at lubos na personal. Hindi nito ginagawa itong mas mababa. Ginagawa nitong pilosopikalang pagbabalik ni Pacquiao ay nagtutulak sa boxing na aminin na hindi lahat ng kadakilaan ay umuunlad. Ang ilang kadakilaan ay gumagalaw patagilid, nagsasalubong sa alaala at naroroon sa mga hindi komportableng paraan. Hindi siya humahabol ng mga sinturon. Hinahamon niya ang palagay na automatikong nawawala ang kaugnayan. Ang hamong iyon ay maaring hindi karapat-dapat sa isang tropyo, ngunit nararapat itong maunawaan. Ang panganib para kay Pacquiao ay hindi ang pagkatalo niya sa isang laban, kundi ang hindi pagkakaintindi ng mga tao kung bakit siya bumalik. Kung ang kanyang pagbabalik ay hinuhusgahan lamang sa pamamagitan ng pagganap, palagi itong magiging hindi kumpleto. Ngunit kung ito ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng intensyon, sa pamamagitan ng katapangan ng pagtangging matapos, ito ay nagiging ibang-iba. Ito ay nagiging isang pahayag tungkol sa kalayaan. At ang kalayaan ay bihirang formal na parangalan. Ang pagbabalik ni Hani ay nagpapanumbalik ng kaayusan. Kinukwestiyon ito ng pagbabalik ni Pacquiao. Alam ng boxing kung paano palakpakan ng restorasyon. Hindi nito alam kung paano tutugon kapag may humamon sa mismong katapusan. Kaya nga umiiral ang debateng ito. Hindi dahil ang isang pagbabalik ay mas mahusay kaysa sa isa. Ngunit dahil ang isa ay umaangkop sa lohika ng esport, at ang isa naman ay naglalantad sa mga limitasyon nito.